pagsuyo mo sana ay madama ko na. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po, mahal naming Panginoon. Pinupuri at dinadakila ka namin. Pinasasalamatan ang iyong banal na pangalan sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin araw-araw. Ipadala mo ang iyong banal na Espiritu Santo upang samahan kami, upang kami ay liwanagan at nang sa gayon ay aming matutunan, mapag-aralan, mapagnilayan at matuto kami makinig sa salita ng iyong anak na si Jesus na siyang aming tutunghayan sa umagang ito. Manahan ka, aming Panginoong Jesus, at nang sa gayon kami ay laging ginagabayan, pinagpapala ng iyong banal na salita. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay November 13, 2021. Tayo ngayon ay nasa 32nd week ng Ordinary Time. Ang gospel po natin ay Luke 18 verses 1 to 8. Araw po tayo ng Sabado. Jesus told them a parable to show them that they should pray continually and not be discouraged. He said, "In a certain town there was a judge who neither feared God nor had respect for people. In the same town was a widow who kept coming to him, saying, 'Give me justice against my opponent.' For a time he refused, but finally he thought, 'Even though I neither fear God nor care for what people say, this widow bothers me so much that I will see that she gets justice. Otherwise, she will keep on coming and wear me out.' And Jesus said, 'Listen to what the unjust judge says. Will not God do justice for his chosen ones, who cry for him day and night, even if he delays in answering them? I tell you, he will speedily do them justice. Yet when the Son of Man comes, will he find faith on earth?'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Maraming aspeto at maraming pagkakataon na kung saan ay matatagpuan natin at mababasa natin na si Jesus, bagamat siya ay anak ng Ama, bagamat siya ay Diyos, siya pa rin ay may pagkakataon na pupunta sa ilang na lugar, hihiwalay sa maraming tao, mananahimik, mananalangin. Kailangan nga ba niya magdasal? Kailangan niya bang manalangin na kung tutuusin ay alam ng lahat na siya ay Diyos, na siya ay anak ng Ama, at ang banal na Espiritu ay nasa Kanya? Bakit kinakailangan niyang manalangin? Alam niya naman ang lahat ng manggaganap at alam niya na siya ay mayroong misyon na dapat niyang tuparin habang siya ay nandito sa mundo. So kung titignan natin, mga minamahal kong kaibigan, hindi naman niya kinakailangan magdasal. Ano yung purpose para magdasal? Samantalang lahat ng bagay ay kaya niyang mangyari kung kanyang gugustuhin. Pero dapat nating tignan, mga minamahal kong kaibigan, na ang pagdarasal ni Jesus ay hindi para sa kanya lamang. Ang pagdarasal ni Jesus, kagaya ng nabanggit sa Ebanghelyo ngayon, ay para sa mga tao na dapat natin pagtuunan ng pansin, na dapat nating tularan. At sapagkat alam natin na ang pananalangin ay ito ang pinakamasusi at pinakamagandang paraan upang tayo ay mapalapit sa ating Panginoong Yesus. Sa Ebanghelyo na nabanggit ay merong tinatawag na hukom na hindi naniniwala sa Diyos at wala man lamang pagtitiwala o respeto sa mga tao. Subalit naroon ang isang babae
na halos araw-araw siguro o ah, laging bumibisita sa kanya at humihingi ng tulong na dapat na siya ay bigyan at gawaran ng hustisya upang magkaroon naman ng mas maayos na takbo ang kanyang buhay. Paulit-ulit maraming beses, bagamat ang hukom ay walang respeto sa tao at hindi naniniwala sa Diyos. Para lamang matapos na dahil inaaraw-araw siya nung babae at kung ito ay bibigyan niya ng magandang paghuhusga o paghuhukom ay maaaring para sa kanya ititigilan na siya ng babaeng ito. At nang sa gayon, ito namang ikalawang bahagi nito na sinasabi ng ating Panginoon ay ito ay pagpapatunay lamang na maaari nating ihambing ang babaeng ito, no? Maaari natin ihambing ang babae na nagpupumilit bumisita at laging inaalok at sinasabihan ang hukom na siya ay bigyan ng pagbigyan sa kanyang hinihiling. Kung kaya't sa sobrang siguro naiinis na rin yung husgado o yung hukom, pinagbigyan niya na yung babaeng paulit-ulit na pumapasyal sa bahay niya. Sa ganitong paraan inihilin tulad ng Diyos ang ating pakikipag-ugnayan sa Kanya. Kung tayo ay nagpupumilit at nagnanais na magkaroon ng mas malalim na ugnayan sa ating Panginoon, ay dapat patuloy din tayong nagdarasal. Patuloy rin tayong nananalangin. Paulit-ulit, huwag tayong titigil, huwag tayong bibitaw at huwag tayong panghihinaan ng loob. Sapagkat may mga pagkakataon sa buhay na ang pagdarasal o ang pananalangin natin ay ibinibigay ng Diyos ang kanyang tugon sa tamang panahon. At huwag nating iisipin na kapag ang Diyos ay hindi agad nagbigay ng kasagutan, nangangahulugan na hindi niya sasagutin ang ating panalangin. Paulit-ulit lamang at tuloy-tuloy lamang at huwag tayong manghihina sapagkat ang nais ng Diyos sa ating buhay ay yung ating pagiging yung ating pagiging totoo sa ating paniniwala, sa ating pagbibigay galang at puri sa Kanya. Yung sinasabi natin na huwag tayong bibitaw, patuloy nating gagawin. Pasasaan ba? Sasagot din ng Diyos sa panalangin na hinihingi sa mga dasal na hinihingi mo sa Kanya o yung mga hiling na hinihingi mo sa ating Panginoon. Maaaring ang Diyos ay hindi agad-agad sumasagot sa iyong mga dasal. Siguro alam ng Diyos na hindi pa panahon para ito ibigay sa iyo. Maaari namang hindi agad-agad ibinibigay sapagkat sa oras na to o sa panahon na to ay nakakakitaan ka pa ng Diyos ng mga tinatawag na nagiging balakid upang maging dalisay ang iyong pagdarasal o ang iyong paghiling sa Kanya. Maari din naman na hindi agad-agad sinasagot ng Diyos ang iyong dasal sapagkat ninanais ng Diyos na makita kung gaano kalalim at gaano ka ba talaga katatag sa lahat ng pagsubok na yung pinagdaraanan at lalong-lalo na kung paano mong inuugnay ang lahat ng nangyayari sa iyo sa pamamagitan ng iyong ugnayan sa Panginoon at ginagampanan mo sa tama at wastong pananalangin. Ito ay mga maaring ilang aspeto lamang na maaari nating pag-isipan. Baka isa doon sa mga aspeto na yon ang nagiging dahilan kung bakit hindi agad ibinibigay ng Diyos ang kanyang kasagutan sa ating mga hinihiling. Kaya nga, katulad ng Ebanghelyo ngayon, huwag tayong mapapagod, huwag tayong manghihinawa. Patuloy tayong magdarasal. At kung mapapansin ninyo, ang karakter ng hukom sa Ebanghelyo, hindi siya naniniwala sa Diyos. Wala siyang talagang tinatawag na pagtingin o respeto sa kapwa-tao. Pero dahil sa pangungulit at paulit-ulit na pagpunta ng babae sa kanya, para hindi na siya kulitin at hindi na siya maistorbo pa,
binigay niya na yung kahilingan ng babae. Kung ang taong ito na walang respeto sa mga tao at hindi naniniwala sa Diyos ay tinupad ang paulit-ulit na kahilingan ng babae, ang Diyos o ang Panginoong Yesus pa kaya ang hindi tutupad at ang hindi tutugon sa panalangin ng taong nananampalataya sa Kanya at paulit-ulit na nagdarasal, paulit-ulit na lumuluhod sa Kanyang banal na harapan upang hilingin at hingiin ang Kanyang ninanais, maaring para sa Kanyang pamilya, sa Kanyang mahal sa buhay, o sa Kanyang pansariling pangangailangan, pero ang makikinabang ay ang Kanyang mga minamahal o ang Kanyang mga kapwa. So ang ibig pong sabihin, nagawa nga ng isang hukom na hindi naniniwala sa Diyos ang pagbigyan ng isang tao na paulit-ulit na humihiling sa Kanya. Manapa ang taong nananampalataya at ang taong nagtitiwala sa Diyos ay hindi pagbibigyan ng Ama, hindi pagbibigyan ni Jesus, parang imposible. Siguro nga, ang kailangan lang po natin ay ang patuloy nating pakikipag-ugnayan sa Diyos ng may lalim ng pananampalataya. Nabanggit ko po kanina na ang mga aspeto na ano po kung maaring baka hindi agad-agad tinutugon ng ating Panginoon ang ating mga dasal ay maaaring hindi pa napapanahon, maaaring sinusubukan niya ang lalim ng ating ugnayan sa Kanya, maaaring kung ito ay bibigay niya kaagad-agad sa iyo ay maaaring mag-iba ang pananaw mo sa buhay at meron ka magawa na hindi tama kapag ito ay ibinigay kaagad sa iyo. O maaari namang hinihintay ng Diyos o ng tamang panahon at sinusubukan niya ang iyong kamalayan, ang iyong lalim ng ugnayan sa Kanya. Meron pa pong panglima. Pwede rin naman po na kapag tayo ay tumagal na ng panahon at hindi natin natanggap ang ating hinihingi sa ating Panginoon, ay maaring ayaw ng Diyos ibigay sa atin. Dapat lagi rin natin titignan ang salitang hindi ay kasagutan din sa dasal na ating inihahain sa Diyos. Bakit humindi ang Diyos? Ito ang dapat natin isama sa ating pagninilay. Kung bakit hindi tumugon ang Panginoon sa ating ipinagdarasal, dapat ito rin ang bigyan natin ng konsiderasyon kung bakit hindi ibinigay ng Diyos sa atin. Pero wag tayong mawawalan ng pag-asa dahil laging may positibo at laging may magandang idudulot ito. Maging ito man ay ibigay sa atin o hindi, alam ng Diyos kung ano ang makabubuti, alam ng Diyos kung ano ang sapat at nararapat sa ating lahat. Kaya ang bawat pagtugon ng Diyos ay may kabutihang kalakip, ay may pagmamahal na kasama, may pag-ibig, na kalakip sa bawat pagtugon ng Diyos. Maging ito man ay oo, maging ito man ay hindi. Ngayon, sa paanong paraan po natin dapat makita ang ating kapanatagan ng kalooban patungkol sa pananalangin na inihahain natin sa Diyos. Lagi natin dapat tandaan, ang panalangin ay hindi lamang paghingi. Ang pananalangin ay hindi lamang kung ano yung ninanais mo at gusto mong ibigay ng Diyos sa iyo. Ang pananalangin ay isa ring pasasalamat. Kapag ikaw ay pinagkalooban ng Diyos, kapag natamo mo ang iyong biyaya na hinihingi, matuto ka ring magpasalamat sa pamamagitan ng pananalangin. Ang pananalangin din ay isang paraan ng pakikipag-ugnay sa Diyos sa pamamagitan ng pananahimik ng isipan, pananahimik ng puso at ng kaluluwa, at walang ibang gagawin kundi ang magnilay sa pag-ibig, magnilay sa pagmamahal ng Diyos, magnilay sa katapatan ng Panginoon sa ating lahat. Ito rin ay isang uri ng pananalangin. Ang pakikiisa sa Espiritu ng Diyos, ang kabukasan ng ating puso, ng ating sarili, ng ating pagkatao at hayaan natin na mangusap ang Diyos sa atin ay uri din, isa ring uri ng pagdarasal
o ng pananalangin. Baka kasi lagi tayo lang ang nagsasalita eh. Baka kasi tayo lang ang laging nangungusap. Baka naman tayo lang ang laging humihingi. Pakinggan din natin ang Diyos sa katahimikan ng ating puso. At yan ay mangyayari lamang lalong-lalo na sa paraan na kapag ikaw ay nagdarasal at ikaw ay binibigyan mo ng pagkakataon na kumilos, gumalaw, mangusap ang Diyos sa iyong isipan sa pamamagitan ng iyong damdamin. Ito rin ay isang paraan ng pananalangin na wala kang sasabihin, wala kang gagawin, kundi maupo at makikinig lamang sa pintig ng iyong damdamin at ng puso at ibibigay ng Diyos ang kasagutan sa katahimikan ng iyong pagkatao at ng iyong kaluluwa. Yan po ay mga paraan din ng mga pananalangin. Kung kaya't ang lagi nating dapat tignan ay huwag tayong magsasawa, huwag tayong mapapagod, huwag tayong manghihinawa sa pagtugon sa Panginoon. Huwag tayong maglulubay. Tuloy-tuloy lang. Kung hindi natin natanggap, maaari ang hinihiling natin matapos ang mga ilang panahon o ilang buwan ang lumipas, nakasisiguro naman ako mga minamahal, araw-araw ay may pangangailangan tayo. Araw-araw ay mayroon tayong may mangyayari sa buhay natin na alam natin hindi natin magagawa kung tayo lamang. At kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ang Panginoon. At kailangan natin makipag-ugnayan sa Kanya ng puso sa puso, kaluluwa sa Espiritu ng Diyos, upang magkaroon ng katuparan at kaganapan anuman ang hinihiling ng ating kalooban. Lalong-lalo na kung ito ay makabubuti hindi lamang para sa atin, kundi para din sa iba. Ito po ay isang paraan ng dapat natin makita na lagi lang natin pagsumikapan. Huwag tayong bibitaw, huwag tayong aalis. Sabi nga nila, maraming paraan ng pagdarasal at ang alam nating lahat bilang Kristiyanong Katoliko, ang pagdarasal ng Santo Rosario ay isang uri ng panalangin. Lalabas lamang na ang pagdarasal ng Santo Rosario ay paulit-ulit, kagaya ng sinasabi ng iba nating mga kapatid sa pananampalataya na huwag tayo dapat magdasal ng paulit-ulit. Totoo naman po yun. Nagiging paulit-ulit lamang ang pagdarasal ng Santo Rosario kung ito ay hindi nagmumula sa iyong puso. Kung ito ay sinasambit lamang ng iyong bibig, subalit hindi mo naman isinasakatuparan ang bawat misteryo nito. Kung hindi mo naman tunay na pinagninilayan ang bawat kataga na binibigkas mo, ito nga ay talaga namang paulit-ulit lamang. Pero kung ikaw ay nagdarasal ng Santo Rosario bilang pag-aalay ng panalangin sa pamamagitan ng bawat butil nito na para bang isang bulaklak na inaalay mo sa mahal na Birheng Maria patungo sa kanyang anak na si Jesus, ang pagdarasal ng Santo Rosario ay nagiging malalim ang ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ni Maria. Kaya wag din tayong titigil magdasal ng banal na Santo Rosario, mga minamahal. Pagpatuloy po natin yan. Kung nagagawa na natin noon, ipagpatuloy po natin sapagkat yan din ay isang paraan at mabuti at masusi na paraan upang tayo ay magdasal at maiparating din ng mahal na Birheng Maria ang ating mga ninanais sa ating Panginoon. Tandaan po natin, hindi ito nangangahulugan na hindi tutuparin ng Diyos ang ating kahilingan. Hindi ito nangangahulugan na para bang kinakailangan pa natin ang mahal na Birheng Maria. Pwede naman tayong magdasal kay Jesus ng tapat at tuluyan. Pwede naman po. Naniniwala naman po tayo na makakapagdasal tayo ng buo at maririnig ng Diyos ang ating panalangin kung tayo ay didirekta sa Kanya. Pero maganda rin po yung sa paraan na tayo ay dumudulog sa Kanyang ina upang maiparating din at may kasama tayo magpaparating ng ating panalangin sa ating Panginoon. Kagaya lamang ng mga mag-asawa at ng kanilang mga anak.
May mga pamilya na mas malapit ang mga bata, madaling makalapit ang mga anak sa nanay at ang nanay ang magpaparating ng kailangan ng anak sa ama. Hindi nangangahulugan na hindi tutugunan ng ama ang pangangailangan ng mga anak. Siyempre tutugunan yan dahil yan ay kanyang anak. Pero meron tayong tinatawag na may mga bagay na naiko-contribute o may mga bagay na may naidadagdag para mas mapadali o mas mapaganda ang proseso ng paghingi sa ama kung gagamitin at lalapit muna ah, ang bata o ang anak sa kanyang inay o sa kanyang nanay. Ganon din tayo bilang mga mananampalataya. Makatutulong at alam natin na mas makakatulong at magiging mas maganda pa siguro dahil may kasama tayong magdarasal sa pamamagitan ng Mahal na Birheng Maria upang idulog ang ating panalangin kay Jesus. So, huwag po tayong titigil sa pagdarasal ng Santo Rosario. At kung ito ay ginagawa na po natin, sana po ay maglaan din tayo ng mga ilang minuto, pagising sa umaga, o kaya naman bago matulog. Maglaan tayo ng ilang minutong pagdarasal ng pananalangin, pagpupuri, pagpapasalamat, paghingi ng kapatawaran sa lahat ng ating mga pagkukulang sa ating Panginoon bago tayo umidlip sa gabi hanggang sa kinabukasan. Sapagkat dito ay mapapatunayan natin na ang Diyos kailanman ay hindi natutulog, ang Diyos kailanman ay hindi niya pahihindian ang taong lumalapit sa Kanya, lalong-lalo na kung ito ay bukal sa Kanyang kalooban ng may mas malawak, mas malalim, at mas mapagpakumbabang pananampalataya. So tuloy lang po natin, minamahal kong mga kaibigan. Sabi nga nila, huwag kang titigil sa pagdarasal sapagkat ang pagdarasal mo ang siyang mag-uugnay ng iyong daluyan patungo kay Jesus, patungo sa kaharian ng Ama. Ang taong lumalapit at naninikluhod sa harap ng Panginoong Jesus, kailanman ay hindi tatanggihan ng Diyos Ama sapagkat ang Ama ay kaisa ni Jesus at ng Banal na Espiritu Santo. Tatlong persona sa isang Diyos, silang lahat ay makikinig, silang lahat ay nakikinig at nakikita ang iyong pagdulog sa pamamagitan ng iyong pagdarasal. Kung kaya, ang pagpapalalim ng pananampalataya ay nagkakaroon ng mas maganda, mas malago na pakikiisa kay Jesus sa pamamagitan ng pagdarasal. Tandaan po natin yan. Huwag po natin kalilimutan na ang panalangin ay dapat natin buksan ang ating puso, ang ating kalooban, ang ating sarili at patuloy na hilingin kung ano man ang nais natin sa Diyos. Patuloy tayong makipag-ugnayan sa pamamagitan ng pagninilay, sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya. Pasasaan ba ang pagdarasal at ang ating hiling ay ibibigay ng Diyos sa tamang panahon, lalong-lalo na kung ito ay nararapat at makabubuti para sa iba. So kaya po mga minamahal kong kaibigan, anumang bigat ng nararanasan mo, anumang problema ang kinakaharap mo, may pandemya man tayo sa panahon na ito, meron man tayong nahihirapan man tayo dahil wala tayong mapasukan ng trabaho, huwag tayong bibitaw sa Diyos, huwag tayong mawawala sapagkat gagawa at gagawa ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha, sa pamamagitan ng ibang tao, sa pamamagitan ng iyong mga kaibigan, sa pamamagitan ng iyong mga mahal sa buhay o kasama sa simbahan. Gagawa at gagawa ang Diyos ng ibang paraan at hihipuin niya ang iba pang mga tao upang maging tulay at makita mo at maramdaman mo na tinutugon ng Diyos ang iyong mga dasal. Maaring hindi direktang sasabihin ng Panginoon sa iyo, maaring hindi direkta mong makikita mula sa Panginoon, subalit ito ay ipadarama ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga likha. Magmatiyag ka, magmasid ka, maging kaibig-ibig sa lahat ng tao, maglingkod ka ng tama at nararapat, matuto kang magmahal at magpatawad, matuto kang magpakumbaba at magbahagi ng iyong sarili sa kapwa,
mararamdaman mo, magugulat ka na lang, tinutugon ng Diyos ang panalangin mo. Kailangan lamang buksan mo ang iyong mga mata, buksan mo ang iyong tenga, buksan mo ang iyong mga labi, at buksan mo ang iyong puso upang maramdaman mo at makita mo at marinig mo ang tugon ng Diyos sa paraan ng iyong pananampalataya. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, manarag ka't walang lumisan. Manguyabi sa bisig mo ang siyang tanging asam, walang katumbas dito sa sanlibutan. Pupurihin ka sa Kaibigan, ano man ang ginagawa mo ngayon, nasaan ka man, lagi mong tatandaan na mahal ka ng Diyos. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang biyaya at pagpapala, kailanman ay hindi nawawala, hindi nagbabago, hindi nababawasan. Ang pag-ibig, ang pagpapala ng Diyos ay nariyan sa tabi mo, nariyan sa harap mo, at nariyan sa puso mo. Manampalataya ka lang, kaibigan. Pagpalain ka. sa lahat patuwid siyang aking hiling. Kaloob mo aral, aking ang susundin, ang pag-ibig at pagkaibigin. Jesus,